Magandang umaga mga bata! Mayong lahat para sa ating panalangin ngayong umaga. Crystal, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Amen. Bago tayo magsimula, ating alamin kung mayroong lumiban, maaari lamang na magtaas ng kamay at sabihin, "Nandirito po ako," kapag narinig nyo ang inyong pangalan. Napakahusay! At walang lumiban ngayong araw. Ngayon, magbalik-aral tayo sa nakaraan nating aralin. Tignan nga natin kung naalala nyo pa. Basahin nyo nga ang unang pangungusap, mga bata. Ano ang ngalan ng tao? Alin naman ang ngalan ng bagay? Mahusay, mga bata. Sa pangalawang pangungusap, basahin nyo nga, mga bata. Alin naman ang ngalan ng hayop? Alin naman ang ngalan ng lugar? Mahusay, mga bata. Para sa ikatlong pangungusap, basahin nyo nga. Ano ang ngalan ng tao? Alin naman ang ngalan ng pangyayari? Mahusay, mga bata. Lubos na naalala at naunawaan nyo nga ang inyong mga napag-aralan kahapon. Bago tayo magsimula, basahin nga natin ang nakasaad sa aking presentasyon. Tara, ang mga ibon! Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Hindi kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos. Hindi kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Ang mga bata na naglalaro ay mahal ng Diyos. Hindi kumukupas. Ang mga bata na naglalaro ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Nagustuhan nyo ba, mga bata? Nakakatuwa naman kung ganon. Simulan na natin ang ating aralin. Basahin nga ang ating layunin. Bilang isang mag-aaral, inaasahang magkakaroon ka ng pagkatuto sa iba't ibang pagsasanay kung saan ay mahasa ang inyong kaalaman at magagamit ang inyong mapanuring pag-iisip tungo sa kauunlad ng inyong kakayahan sa pag-aaral. Sa aralin na ito ay may pamamalas mo ang iyong kakayahan na magagamit ng wasto ang mga pangalan sa pagsasalita tungkol sa inyong sarili at sa iba pang tao sa paligid. Ngayon,
Dumako na tayo sa ating aralin. Basahin nyo nga ang kahulugan ng pangalan. Pangalan. Ang tawag sa bahagi ng pananalita, tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Sa pagsasalita, gumagamit tayo ng katawagan sa ngalan ng tao tulad ng, basahin nyo nga mga bata, sa ngalan ng tao, papa, mama, kuya, ate, lolo, lola, tiya, at tiyo. Ngalan ng tao na makikita sa pamamayan. Pulis, guro, doktor, magsasaka, mangingisda, at negosyante. Sa ngalan ng bagay, ito ay bola, bisikleta, sapatos, manika, damit, o bag. Sa ngalan ng hayop, ito ay aso, pusa, daga, kalabaw, baboy, at isda. At ngalan naman ng lugar, maaring ito ay palengke, paaralan, simbahan, bahay, parke, o ospital. Sa ngalan naman ng pangyayari, ito ay ang kasal, pista, binyag, kaarawan, Pasko, at araw ng mga puso. May mga katanungan ba kayo? Mahusay! Para sa inyong pagsasanay, may ipapamahaging sagutang papel si Ma'am. Kumuha lamang ng isa at sagutan ito ng tahimik. Basahin muna ang panuto. Mayroon lamang kayong 3 minuto para ito ay sagutan. Tapos na ba ang lahat? Kung ganon, ipasa sa harap ang inyong sinagutang papel. Pagkakaroon ulit tayo ng maikling pagsasanay. Basahin nyo nga ang panuto. Mayroon lamang kayong 5 minuto para magsagot. Tapos na ba kayo? Kung tapos na ay, ipasa sa harap ang inyong mga papel. Mayroong hinandang palaro si Ma'am. Bumuo kayo ng 4 na grupo at mamili kayo ng 2 representatibo kada grupo upang maglaro sa harap. Alam niyo ba ang larong Pinoy Henyo? Paramihan kayo ng masasagot sa loob ng 2 minuto. Kung ganon, ay handa na ba ang lahat? Mahusay! Dahil nanalo ang Group 1, sila ay makakatanggap ng papremyo galing kay Ma'am. May isang katanungan lamang ako mga bata. Ano nga ulit ang kahulugan ng pangalan? Magaling! Ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari at gamitin ito sa pangungusap. Mahusay mga bata! Lubos nyo nga naintindihan ang ating leksyon ngayong araw. Ngayon, para sa ating maikling pagsusulit, maghanda kayo ng isang malinis na papel at sagutan nito. Mayroon lamang kayong 5 minuto para magsagot. Bago magsimula ay basahin muna ng lahat ang panuto. Panuto.
Suriin ang silid-aralan. Isulat ito sa sagutang papel at sabihin kung ito ay ngalan ng tao, hayop, bagay o lugar. Gamitin ang mga ito sa pagbuo ng pangungusap. Tapos na ba ang lahat? Kung ganon, ipasa pa harap ang mga papel at sasagutin natin yan bukas. Para sa inyong takdang aralin, kuhanin ninyo ang inyong kwaderno at kopyahin ito. Mayroon lamang kayong 5 minuto para ito ay kopyahin. Tapos na ba ang lahat? Kung ganon ay paalam na.